Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Weekends went by so perfectly. They had the best weekend ever. Sinamahan ni Jack si Jade sa doktor para magpa-check up. Tinulungan niya si Jade na sinimulang ihanda na ang mga gamit ni Baby Adriel para sa panganganak nito. Pati crib, siya mismong nag-assemble. Sa bawat oras ng pagkain, matyaga niyang ipinaghahanda ang mag-iina niya. Kapag may pagkakataon, they simply cuddled. Kissing had been a part of their routine. Minsan nahuhuli pa sila ni Alexa sa kusina at kantsaw na naman ang inabot nila. Came Monday at recharge na ulit siya. Ngunit kung tutuusin, kapag kasama niya mag-iina niya, ay para siyang baterya na hindi nalulobat. Ako dapat dyan eh. He just smiled and winked at Jade. Magkatabing naupo kasama si Jenny habang pinapanood siyang naghahanda ng breakfast. Ayaw niyang magkikilos na si Jade sa bahay, lalo na ngayong malapit na ang panganganak nito. My pleasure to serve you both. Masaya at maingay ang agahan. Habang kumakain sila, bigla siyang napapatanga at napapatitig na lang sa mag-ina niya. Pinupuno ng dalawa ng tuwa ang puso niya. By just simply looking at them, nakakaramdam siya ng sense of completeness. Kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Bago tumulak patungo sa opisina, ay hindi matapos-tapos ang paalamanan. Malapit lang naman ang bahay at LA Towers, pero bakit para sa kanya? Sadyang napakalayo na. May bigat sa puso niyang iniwan ng mga ito. Kung pwede lang, na nasa tabi niya palagi ang pamilya. Bago tuluyang pinaharurot ang kotse, ay nalingunan pa niya ang 2 tauhan ni Dexter na nagbabantay sa labas ng bahay. Hindi niya ito hayagang pinalalapit sa bahay, nang sa ganoon hindi maasiwasi na Jade. His routinary work started. May supervised visit muna siya sa bawat departamento. Pinasadahan niya ng tingin ang bawat kaganapan sa bawat opisina ng kumpanya. Ito ang nakagis na niya sa lolo niya at kahit sa tatay niya. Ang nalalabing mga oras ginugugol niya sa natitirang responsibilidad. Sa kabila nun, lagi siyang napapatingin sa relos. Kumusta na kaya si Jade? Ngayong bumalik na si Alexa sa opisina, baka nakakaramdam na ng boredom ang mahal niya. Kinuha niya ang phone at idadial na sana ang numero ni Jade pero busy ito, walang sumasagot. Baka naliligo o hindi kaya nasa ibaba. He continued drawing his attention again back to work. Pauwi na sana siya nang maisipan niyang mag-check nang nakaligta ang siliping emails. Binuksan niya iyon. May mga emails mula sa Balamban at mga foreign clients din. Pero isang partikular na mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. It was from Chloe. Binalak niyang basahin ngunit binuksan niya pa rin. Can I see you, Jax? At least, she was referring to him by the name. Maybe, it was best for them to talk. Nang sa ganun magkaroon sila ng closure. Online naman si Chloe, kaya doon na siya mismo nag-reply ng okay. Pagkaraan ng ilang sandali, may sagot ito kaagad. The usual spot. Dinner, 6 p.m. Ang paborito nitong restaurant ang tinutukoy. May 30 minuto pa siya. Hinintay niya munang pumatak ng 6:00 bago sininop ang mga keys at phones niya at bumaba ng opisina. Nagbili na lang siya na sabihin sa ama na may pinuntahan siya. Malapit lang naman yun. Narating niya ng mabilis ang lugar. Chloe was seated by the window, looking all beautiful and elegant in her branded dress. Nakaharap ito sa bintana habang iniinuman siya. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa kinaroroonan, hindi niya maiwasang obserbahan ang bawat kilos nito. She was still the delicate woman who spells elegance and sophistication. Maganda, sexy, she was a head-turner. Masyado marahil kinain ng kung anumang isipin ng utak nito at ni hindi namamalayang nakalapit na pala siya. Tumikim siya. Matagumpay niyang naagaw ang atensyon nito. Jax! Naroroon kaagad ang kislap sa mga mata nito. Inalipag nito sa saucer ang hawak na cup at tumayo ngunit sinenyasan niya itong maupo na lang muli. He sat opposite her. Sinulyo pa niya ito. Sa mukha nito ay alanganing ngiti ang makikita. Nakalapat ang mga labi nito ngunit nakataas ang gilid ng bibig. It had been a while since the last time they were left alone like this.
Ilang taon din ang pinagsamahan nilang dalawa at ngayon estranghero na ang pakiramdam niya. Wala munang nangahas na magsalita sa kanilang dalawa. Hahayaan niya ito na ang unang magbukas ng pakay. As much as possible, ay pakikinggan niya ito gaya ng pakikinig nito sa kanya noon. Kapag binabalikan niya ang nakaraan nila, all he could feel is respect and gratitude to this woman. Pero hanggang doon na lang talaga yun. How are you, Jax? He could see her nervousness. I'm okay, Chloe. Much better than the last time we talked. Naging seryoso ito. May kislap ng pait na tumitig sa kanya. It shows. She glanced at him. Mula ulo hanggang sa kanyang abuhing mga titig na naglakbay ang mga mata nito. Nakikita niya ang iba-ibang emosyon sa mga mata ni Chloe. Ako, hindi mo man lang ba ako kukumustahin? You are in much better position now, Chloe. Now that I'm finally gone from your life. Nahihirapan na siyang basahin ang nilalaman ng utak ni Chloe. Ngunit prominente ang pagdantay ng bahid ng sakit sa mga mata nito. How could you ever say that, Jax? Nanunukat ang mga titig nito. Pilit na pinapakita ang hinanakit. He had known her to be this delicate person, full of confidence and so sure of herself. Iba ngayon. Iba sa nakikita niya sa TV. Ipinatong nito sa mga hita ang dalawang palad. She was sitting like a classy woman would. Iginala nito ang tingin sa loob ng restaurant, pagkatapos as if may inaalala, samantalang may mapait na ngiti sa mga labi. Alam ng Diyos na nahihirapan siyang nakikita itong ganito, pero kailangan niyang maging totoo sa sarili. This was where we first met. It was a company dinner, at isinama ko ni Dad. We didn't talk that night. Ang seryoso mo lang kasi na nakakatakot kang lapitan. Pero since that night, alam na alam kong gusto kita, Jax. Aaminin ko, you got my attention. Noon pa mang nasa States ako at naririnig ko lang ang mga kwento ni Dad tungkol sa anak ng kasosyo niya sa negosyo. Then we became friends, intimate bodies, and then our relationship got serious. He was just listening to her recollection. Habang pinapakinggan nito, ramdam niya pa rin ang pait sa boses nito, bagamat sinisikap nitong maging masaya sa harap niya. Nakukonsensya siya. Chloe was not supposed to feel all these pains, kung hindi dahil sa kanya. I'm so sorry, Chloe. Doon na tuluyang namasa ang gilid ng mga mata nito. But we have to stop this. I have to save you by being brutally honest. Ilang sandali ang lumipas na nakatungo lang si Chloe. Nakatitig lang ito sa mamahaling relos sa bisig nito. Alam niyang nasasaktan ito. And he feel like a jerk for making her feel this way. Kahit paano malaki ang pinagsamahan nila. Naging kaibigan muna niya ito bago naging sila. Kung maaari lang sana, hahayaan na lang niyang maging magkaibigan na lang sila. Pero sa nakikita niya ngayon kay Chloe, iba ang nais nito. I don't need saving. And how can you ever say that, Jax? Nalaglag na ang isang butil ng luha nito. Ngunit matagumpay na natuyo ni Chloe. Nang mag-angat ito ng mukha, nasasaktan siya para sa dalaga. Ang saya natin. We had our lives planned. Pero sa isang iglap lang, tinapon mo lang sa basurahan ng lahat. Lahat-lahat ng meron tayo. He felt guilty, big time. Hindi niya susubukang i-justify ang sarili. May kasalanan siya. Pinagbalingan niya ito, not knowing na darating ang araw na si Jade pa rin ang hahanap-hanapin ng katawan at puso niya. Aakuin niya ang lahat ng kasalanan if that's what would make Chloe feel better. I am at fault, Chloe, and I am so sorry. Tumitig lang si Chloe sa kanya. This time, ubod ng seryoso. Get back to me, Jax. Kakalimutan ko ang lahat, gaya ng pinangako ko noon. Nahihirapan na siyang maghanap ng argumento, pero kailangan niyang ipanawa rito ang lahat. Chloe, please. Pakawalan na natin ang isa't isa. You deserve someone better than I am. Ayoko. Mariin, puno ng conviction itong turan. Bigla itong napainom ng tubig. She squared her shoulders afterwards at pinantay ang mga titig sa kanya. I will compete with Jade. Hinding-hindi kita basta-basta na lang pakakawalan, Jax. She was determined. Ano ba niya nakalimutang napaka-competitive nitong tao? She wanted to excel in everything. At para dito, she was a prized possession sa kompetisyong nito sa kanilang dalawa ni Jade. At that moment, wala siyang magagawa kung hindi ang hintay ng pagkakataong matanggap nito ang lahat. And at this point, they're done talking. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ganito rin ang pag-uusap nila noon. Akala niya sa pagbabalik nito, tuluyan na nitong matatanggap na wala na sila. I guess this conversation has to end. Tumayo siya at akmang hahakbang nang pigilan nito ang kamay niya nang nasa tapat na siya nito. Sa isang iglap tumayo si Chloe at yumakap sa kanya. Sa gulat hindi siya nakahuma kaagad.
Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid. Chloe, hinawakan niya magkabilang braso nito at marahang inalayo sa kanya. Tama na, Chloe. Not yet. If you believe you can get away from me that easy, well, I guess you have to understand also na hindi ako pumapayag. I will never condone any of your decision patungkol sa relasyon nating dalawa. We were two consenting adults who entered into a relationship at dapat dalawa rin tayo na magdedesisyon kung kailan na ito magwawakas. I won't ever let go of you, Jax. It hit his heart so hard. Malumanay lang pagkakasabi ni Chloe, pero iba yung kabang naramdaman niya. Kaba na hindi para sa sarili, kundi para sa mag-iina niya. Jax. Sa gitna ng malamig na gabi, nagising si Jade na wala ito sa tabi nila ni Jenny. Weekends lang ito nagpapalipas ng gabi rito, pero hindi na ito umuwi kagabi. Dito na muna ako para madalas ko kayong makasama. Hinagilap niyang robot, sinuot iyon. Dahan-dahan siyang bumangon dahil mabigat na ang tiyan niya. Sa terrace niya natagpuan si Jax. Tahimik lang ito nakatingala sa langit. Nakasuksok sa bulsa ang mga palad. Mukhang malalim ang iniisip nito. Sinasabi ng utak at puso niya na may inaalala ito. Gusto niya itong lapitan pero nagdadalawang isip siya na istorbohin ang pananahimik ni Jax. Sa huli, mas pinili niyang lumapit at yakapin ito mula sa likuran. Kaagad na sumalubong sa kanyang pang-amoy ang kaya-aya nitong amoy. Hey, bakit bumangon ka ha? Hinarap siya nito't niyakap. Baka lamigin ka rito. Paano ba siya lalamigin? Nakabakot kaagad ang mainit na katawan at matitipon ng braso sa kanya. Wala ka kasi sa tabi ko eh. Hindi na rin ako magbabalik pa sa pagtulog. Tiningnan niya ito. Alam niyang kapag tinanong niya ito ngayon, hindi nito aaminin ang problema. Kaya hayaan na lang niya. Tulog na tayo ulit? Aya niya rito. Na bahagyang piningot ang ilong nito. Okay. Magkaakbay silang muling pumanhik sa loob. Magkatabing natulog nang walang pinag-uusapan. Pinaparamdam niya lang rito ang pangunawa at piping pagsuporta sa pamamagitan ng paghaplos sa braso nitong nakayakap sa kanya. Sometimes, silence is the best conversation two people could ever have. Kaluskos sa banyo ang gumising sa kanya kinabukasan. Naliligo na si Jax, samantalang ang anak niya nahihimbing pa rin. Bumangon siya at umunat kasabay ng paghikap. Umahon siya sa kama at nagtungo sa walk-in closet. Sinamantala niyang tulog pa si Jenny. Sininop niya mga gamit at inilagay sa laundry basket. Wala pang nakahandang damit si Jax, kaya kumuha na rin siya kung ano maaaring maisuot nito sa cabinet. Maayos niya yung nilapag sa mesa at lalabas na sana siya nang mahagip ng kanyang paningin ang hinubad na polo ni Jax. It was ash blue. Kita ang animoy marka sa gawing color nun. Pulang marka. Ewan niya ngunit kumabog ang dibdib niya. Bigla ang pagsalakay ng kaba habang pinupulot niya iyon. Maliit lang ang mansya pero hindi siya maaaring magkamali. It was a red lipstick. O baka nagkakamali lang ako. Pilit niyang isinisiksik sa sarili. Inamoy niya ang polo. Panlalaking pabango pa rin naman ang naaamoy niya at walang trace na dumikit na babaeng perfume. Magandang umaga, ma. Dalawang malalamig na bisig ni Jax ang kaagad na pumulupot sa bewang niya. Nilamukos niya ang hawak na polo at pasikretong init siya sa hamper. Bakit ang aga mo, ha? Namimihasa ka na talaga na nagigising kapag wala ako sa tabi mo. Dapat na yata talaga tayo magsama. Inabot nito ang tummy niya at nilambing. Hinaplos-saplos iyon. Magbihis ka na. Sinikap niyang alisin ang gamo-gamo sa isip niya. Tinuyo niya ang buhok nito gamit ang towel na nakuha sa cabinet. May mali ba? Umiling siya. She was sensitive enough. Pero mukhang mas matalas pa yata ang pakiramdam ni Jax at nahuhula ang may gumugulo sa utak niya. Wala naman. She made sure she painted her sweetest smile nang nagkatitigan sila. Bihis ka na. Inaninag na muna nito ang mga mata niya. Okay. Anito kapag kuwan. Bumitaw ito sa kanya matapos halikan ng pisngi niya. Habang nagbibihis ito ay nakamasid lang siya. Like any other day na nasa bahay ito, sabay silang nag-breakfast. Hatid pa niya ito sa kotse. Mahal kita. Matamis na palitan ng mga salita at matagal na halik ang pinagsaluhan muna nila bago tuluyang umalis si Jax. Sa labas ng gate, nakita pa niyang sumaludo kay Jax ang dalawang bodyguards. Hindi man sabihin ni Jax, alam niyang pinababantayan sila saan man sila magtungo. Si Jax ang mas nakakaalam. Kung doon mapapalagay ang loob ni Jax, hahayaan niya. Magtitiwala siya rito. Bumalik siya sa itaas. Pasado 8:00 na pero takaw tulog pa rin ang Jenny niya. Paano hindi tinantanan ng papa nito kagabi? Sa kawalan na magagawa ay ang mga gamit ni Baby Gab ang inatupag niya. Malapit na siyang mga anak, kaya dapat ay nakahanda na ang mga gamit.
Nakailang lagpas na siya ng laundry basket, pero ang kanyang mga mata nangangapit bahay sa tipo ng mga labahin. No, Jade, just trust Jax. Huwag kang magpapadala sa pulang marka na yan. Paano ba niya ito pagdududahan kung halos buong oras ginugugol naman ito sa kanila? Naaawa na nga siya rito at pati sarili mukhang kinakalimutan na. Kaya tinrato niya ang araw na normal gaya ng nakagawian. Ate, may bisita ka po sa ibaba. Mula sa pag-upo sa tumba-tumbang upuan sa terrace, napalingon siya kay Marie Chris na nakasilip sa pintuan. She was enjoying the afternoon sunlight habang umiinom ng lemonade. Sino? Tatay niyo raw po. Tila tumigil sa pag-inog ang mundo niya. Literal na napahinto talaga ang pag-uwi niya sa sarili. Ilang sandaling hindi siya nakahuma. Tatay? Tatay niya? Paulit-ulit na nag-echo sa kanyang tainga. Iisa lang naman ang ama niya. At ito ang pinakahuling taong inaasahan niyang makikita at kusa pang unang kakausap sa kanya. Anong tatay? Yung dating congressman ho, ate. Naligas siya sa narinig. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman sa ngayon. Si Jenny, Chris. Ayun ate, kalaro na ho yung tatay niyo. Napapikit siya ng mariin. Ano ba ang kailangan ni Joseph Montoya sa kanya? Sa kanila ng anak niya. Tie the broken knot? Wala nang aayusing sirang lubid. Binitawan na siya ng tatay niya matagal ng panahon. Sabihin mo natutulog ako. Whatever is the reason for his visit, wala na siyang pakailan pa. Hindi siya lumabas ng kwarto. Ang nakagawi ang pagwo-walking sa park ay napatda. Bumabalang siya nang masigurong nakaalis na si Joseph Montoya. Mama, tingnan mo! Jenny was holding a human-sized Barbie doll. Mukhang mamahalin. Noon, halos mamalimos siya para lang sa mga bagay na kailangan niya. Paano kaya napapahig si Claudia, ang walang bayag na ama niya, na gumastos ng ganito kamahal? Mabigat sa loob na tawagin itong papa. May another lolo pa pala ako, mama. Nangingislap sa tuwa ang mga mata ni Jenny. Tila ba may nabuong pantasya rito. Papa niyo raw po siya, mama eh. Oo, baby. Nakakaskip lang ng dibdib. Pansamantala niya munang iniwan si Jenny kay Agnes at nagtungo siya sa garden. Doon niya tinawagan si Jax. Gusto niya lang talagang marinig ang boses nito. Nag-aalala pa siya na baka nakakaistorbo siya sa trabaho nito. Ngunit nakaisang ring pa lang, sumagot na ito kaagad. Tila ba talagang hinihintay ang tawag niya? Oh, anong meron? Guhit ang pag-aalala ang kaagad na maririnig sa boses nito. Busy ka ba? Hindi ako busy, ma. Sinabi niya ang ma. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Napapayapa na kaagad ang mga alalahanin niya. Namiss lang kita talaga pa. Natahimik si Jack saglit. Nag-aalala siya na baka nakakagambala siyang talaga. Paulit nga, ma. Akala niya nagalit ito pero mukhang kinikilig pa nga. Napangiti tuloy siya nang wala sa oras. Pa? Sa mahinang boses? Inulit niya yon ngunit malambing na ang tono. Kusa na lang talagang lumalabas ang landi sa boses niya sa mga pagkakataong kagaya nito. Pa, God knows. You just don't know how you turned me on with that pa. Ang saya-saya lang nitong pakinggan. Nasa kaligitnaan ako ng business meeting pero gusto ko nang lumusot sa screen at pupugin ka ng halik. Naalarma siya sa sinabi nito. May kausap ka nga pala. Nahihiya siyang may makarinig sa usapan nila. Teka, ilang sandali tila nakarinig siya ng kaluskos sa kabilang linya. Malamang naghahanap ng ibang lugar. Nakahugis na talaga ng tuluyan ang malapad ng ngiti niya. Panay hawak sa laylayan ng kanyang maternity blouse na tila doon ibinubunto ng kilig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Minsan naisip niyang sobrang ganda niya. Kung hindi nga lang siya buntis, talaga, baka inaraw-araw na nga siya ni Jax. Ang bastos ng iniisip niya. Hey, hangos nito nagsalita muli. San kaya umis ka pong mahal niya? Pwede ba tayo mag-video call? Ilang sandali lang, magkaharap na sila sa screen. Jax was grinning from ear to ear. Nakangiti rin naman siya. Sa loob ng ilang sandali rin, wala silang ibang ginawa kundi ang magngitian lang. Nangalay na nga siya sa kakahakbang, kaya umupo na siya sa upuang katerno ng mesa at sinandal sa vase ang phone. Nasaan ka? Interior pa rin ang opisina ang nakikita niyang kinaroroonan nito. Itinutok ni Jax ang front view sa hallway. Baka masyado na kitang naaabala ha. As much as possible, ayaw niyang nakawin ng oras nito. May mga pagkakataong gusto nilang marinig ang boses nito pero labis siyang nagpipigil. Masyado ng kapritsyo. I am not busy pagdating sa inyo. Time.
Wala nang pag-aalinlangang ibinibigay ni Jack sa kanilang time. He can drop everything just for them. Mahal kita. Magpapatalo ba ako? Mahal na mahal kita. Para silang mga siraulo. Nawawala na naman ang sasabihin at nagtititigan na lang. Can you see Baby Adriel? Matapos ang ilang saglit ay hiniling nito. Itinapat niya ang kamera sa umbok ng tiyan. Sumenya si Jax na parang hinahalikan niya ang tummy niya at tinititigan siya nito ng labis na paghanga. Alam mo bang maganda ka na? Pero wala nang igaganda pa. Ngayon dala-dala mo sa sinapupunan mo ang bunso natin. Naging seryoso bigla si Jax. Baka nga nangingislap sa luha ang mga mata nito. Kakaiba kasi ang kislap. Yun bang tila sinasaad ng mga titig nito na sila ang kanlungan nito? Jade. Kapag Jade ang ginagamit, may mahalagang bagay itong sasabihin. Hinintay niyang bumuka ulit ang bibig nito. Maaari mo bang ipangako sa akin ng isang bagay? Ano yun? Mananatili ka ba sa akin kahit anong mangyari? Seconds have passed bago siya sumagot. Ninanamnam niya kasi muna ang pagmamahal na nakapintas sa mga mata nito. Tumango siya bilang sagot. Jade Montes, will you promise to trust me kahit anong mangyari? Sa akin ka lang magtitiwala. Bumabaon ng husto sa kaibuturan ng puso niya mga salita ni Jax. Ramdam niya kasing nagmula din iyon sa kailaliman ng puso nito at nanunood sa bawat niyang himaymay. Ang nakakainis pa, naiiyak na siya. Hindi niya mapigilan. Jax Alcantara, her voice trembled. I promise, ibibigay ko sa iyo ang buo kong tiwala. I will always listen to you. Mahal na mahal kita. Tuluyan ang lalaglag ang mga luha niya. Para lang kasing sasabog ang puso niya sa labis na pagmamahal at gusto niya lang umiyak ng umiyak sa tuwa. Ma, bakit ka naiiyak? Wait, I'll come home. Hindi na niya nagawang pigilan pa ito. Nawala na ito sa screen. Siya naman ay hinayaan niya lang na bumuo sa mga luha hanggang sa mapatid iyon. Baby, nababaliw na yata ang mama mo. Naiiyak na lang ako basta. Napapangiti na lang siya sa kadramahan niya. Ma, may ngiti sa labi niyang nilingon si Jax. Ang ngiti ay nabahira na ng pag-aalala nang makita ang ayos nito. Pawis na pawis ito tila hinihinga. Gusto niya itong lapitan at haplusin pero hinintay niya lang na makalapit ito sa kanya. And when he was standing next to her, tinitigan lang siya nito ng buong pagmamahal. Walang anumang salitang namutawi sa bibig nito. The noise that surrounds them was suddenly suspended in time. Nang maramdaman niya ang haplos ng palad nito sa kanyang pisngi, napapikit siya at hinawakan ang palad nito. Mahal kita. In just a snap of her fingers, muling naglapat ang mga labi nila. Sa gitna ng mga halaman sa hardin, sa gitna ng hindi masyadong nagngangalit na sinag ng araw, pinagsaluhan nila ni Jax ang matamis na halik. It was a passionate kiss. It was full of love and longing. Kung gaano katagal silang naghalikan, hindi na niya matansya. Basta ang nauunawaan lang niya ay kung gaano kasaya ang puso nila ni Jax. Nang magbitiw sila sa labi ng isa't isa, niyapos lang siya ni Jax. Panay ang patak-patak na halik na iginawad nito sa kanyang noo. Hindi na kailangan ng mga salita. Action speaks louder than words. Ipinaramdam ni Jax sa kanyang sobrang seguridad. She felt home.